Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Sister Myrtle, may bisita po kayo sa visitors area. Kapatid niyo daw po, sister. Si Sister Glenda, nang makasalubong niya ito sa pasilyo sa labas ng prayer room. Katatapos lamang niya ang mahigit 3 oras na pagnunovena at palabas na siya para tingnan ang iba niyang gawain. Ganun po ba, sister? Sige po, maraming salamat. Nakangiti niyan turan sa kapwa madre. Pagkatapos ay magalang siyang nagpaalam dito. Oras na din kasi ng pagnonovena nito kung kaya't hindi na niya pinatagal pa ang kanilang pag-uusap. Isa pa, sagradong lugar ang kinaroroonan nila kaya hanggat maaari ay walang ingay na naririnig. Mamiti na lamang din ito sa kanya at pagkatapos ay tahimik silang nagkanya-kanya upang tumungo sa kanilang direksyon. Si Sister Glenda sa loob ng prayer room at siya naman ay sa visitors area upang tingnan ang kanyang bisita. Kahit paano ay excited siyang makita ang kapatid. Sa mahigit 4 na taon, kasi niyang pamamalagi sa loob ng monasteryo ay ngayon lamang ito dumalaw sa kanya. Nasa pintuan pa lamang siya ay tanaw na niya ang kapatid. Mag-isa itong nakaupo sa visitors area at kahit paano ay kilala pa naman niya ang bulto nito kahit nakatalikod. Nagtaka pa siya sapagkat palaging naka-coat antay ang kanyang kuya. Ito kasi ang tumutulong sa kanilang ama upang i-manage ang ilan nilang negosyo. Pero bakit napaka-ordinaryo naman yata nitong manamit ngayon? Mitikuloso ang kanyang kuya, lalo na sa pananamit. At saka bakit tumaba ang buhok nito ay halos 2 beses sa isang linggo itong nagpapagupit upang ma-maintain ang malinis na aura. Kuya? Tila nag-aalinlangan pa niyang turan sa may likuran nito. Mukhang malalim ang iniisip ng kapatid at hindi siya na malayang nakalapit. Gulat pa itong napalingon sa likod at tila nabunutan ng tinik nang makita siya. Agad itong tumayo sa kinauupan at walang alinlangang yumakap sa kanya. Myrtle! Saan nito pagkatapos ay walang kasing higpit ang yakap sa kanya. Kuya! Hindi naman niya napigilan ang bugso ng damdamin at napayakap din siya ng mahigpit dito. Close sila ng kanyang kuya Marco noong nasa labas pa siya at sobrang namiss din niya ito. Mabuti naman naisipan mo rin dalawin ako dito, kuya. Kala ko'y nakalimutan mo na ako. Hindi niya naiwasang maglambing dito. 4 na taon na agwat nilang magkapatid at spoiled siya dito. Sorry sis, busy si kuya pero hindi naman ibig sabihin na kinalimutan na kita. Ani ng kapatid na hindi binibitawan ng kanyang kamay. Okay, you're forgiven. Kumusta naman sila mom and daddy? Bakit hindi na lang kayo magkakasama dumalaw para happy family? Nakangiting biro niya dito ngunit imbis na ngumiti ay seryosong tumingin sa kanya. Myrtle, nasa ospital si daddy. He is in coma. Simula na ma-heart attack siya dahil sa biglaang pagbagsak ng ating negosyo. Saad ng kanyang kuya habang ikinukuyom ang 2 kamao. Ha? Kuya, anong nangyari? Okay lang ba si daddy? Si mommy, kumusta siya? Bigla'y nag-aalala siya sa kanyang mga magulang. Napakrus na siya at agad na hinawakan ng malaking rosary na nakasabit sa kanyang leeg. Hinawakan naman ng kanyang kapatid ang kanyang kamay. Pagkatapos ay humingi ito ng tawad kasabay ng pag-agos ng mga luha. I'm sorry sis. I'm really sorry. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana napahamak sa daddy. Ani ng kapatid at tuluyan na itong umiyak. Hindi niya alam kung ano nangyaring ngunit naiyak din siya dahil sa pag-iyak ng kapatid. Kuya, kung ano man nagawa mong kasalanan ay napatawad na kita. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos upang iligtas niya sa kapahamakan ng ating mga magulang. Mahinahong saan niya dito at umiling-iling habang tumutulo pa ang luha. Hindi ganoong kadali. Number ako ng isang malaking organisasyon at ngayon ay napagbintangan ako ng trader sa grupo. Pero nasa top lang ako. Hindi titigil ang grupo hanggat hindi nila ako napapatay. Myrtle, natatakot ako sa maaari nilang gawin kina mom and daddy. Please, protektahan mo sila. Ani ng kanyang kapatid at hindi niya alam kung anong madarama.
Natutunan naman nila kung paano maging kalmado sa lahat ng oras, ngunit bigla siyang natakot para sa kanyang pamilya. Please, Myrtle, protect our parents at all cost. Pagmamakaawa nito at kung ilang ulit siyang napalunok. Paano niya gagawin iyon kung nasa loob siya ng monasteryo? Paano ka, kuya? Saan ka pupunta? Salip ay turan niya dito. Magtatago muna ako. Kailangan ko linisin ang aking pangalan upang tumigil ang grupo sa panggigipit sa ating pamilya. Tura ng kanyang kapatid at siya naman ang napahawak sa kamay nito. Kuya, mag-iingat ka. Nag-aalalang saad niya at tumangutango ito. Promise me, you will take care of mom and dad. Pahayag ng kanyang kuya at napapikit siya ng ilang sandali pagkatapos ay tumango din siya dito. Thank you, little sister. Hindi na ako magtatagal. Mainit ang mata ng grupo sa akin kaya kailangan ko na umalis. Ng kanyang kuya at siya nang unang tumayo upang yumakap dito. Kuya, huwag mong kalilimutang magdasal. Humingi ka palagi ng tulong at guidance sa Panginoong Diyos. Saan niya pagkatapos ay kinuha ang maliit na rosary na nakapin sa kanyang bulsa at ibinigay sa kapatid bago ito tuluyang umalis. Myrtle? Nabigla si Ginang Balmes pagkakita sa nag-iisang babae niyang anak. Hindi niya akalaing nasa harapan niya ngayon ang pinakamamahal niyang dalaga sapagkat hindi naman ito lumalabas sa monasteryo kahit binibigyan sila ng ilang araw na pagbisita sa kanilang mga pamilya. Sila mag-asawa na lamang kasi ang pumupunta sa monasteryo upang bisitahin ito. Marahil ay hindi nito mahintay ang kanilang pagdating sa kadahilan ng napakaraming problema ang dumating sa kanilang pamilya. Labis siyang nasiyahan pagkakita sa anak subalit agad ding rumihis matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Baka madamay lamang ang kanyang pinakamamahal na anak sa mga nangyayari sa kanilang pamilya. Mommy! Saad nito at agad na binitawan ang daladalang bag at halos patakbong yumakap sa kanya. I miss you too, anak. Pero bakit ka nandito? Hindi ka man lang nagpasabing uuwi ka. Turan niya sa dalaga ngunit niyakap lamang siya nito ng mahigpit. Pumunta si kuya sa kumbento at sinabi niya sa akin ang lahat. Saad ni Myrtle sa ina at bigla itong napaluha at tuluyang umiyak. Shh! I'm here now, Mom. Alagaan ko kayo ni Daddy. Pag-aalaw niya sa ina ngunit umiling ito. Hindi ka dapat na lumabas sa kumbento, anak. Baka madamay ka sa problema ng iyong kapatid. Nag-aalalantura ng kanyang ina ngunit tinapos lamang niya ang buhok nito. May awa ang Panginoon, Mommy. Hindi niya tayo pababayaan. Malalagpasan natin ito, magtiwala lamang tayo sa kanya. Wika niya sa ina ngunit mas lalo lamang itong umiyak. Anak, magulo dito sa labas. Mas mabuti pa na bumalik ka na lamang sa kumbento at ipagdasal mo kami. Parang awa mo na, Myrtle. Go back to monastery. Halos magulo lang kanyang ina ngunit tinawakan niya ang mukha nito upang payapain ito sa matinding pag-aalala. Mom, listen to me. Walang mangyayari sa akin, okay? Nandito ako upang samahan ko kayo sa hinaharap na problema ng ating pamilya. Please, let me stay. Gusto ko nandito ako sa tabi ninyo hanggat hindi magiging okay ang lahat. Sabay po natin ipagdasal ang kapayapaan ng lahat. Turan niya sa ina, tinawakan nito ang kanyang kamay na nakahawak sa mukha nito. I don't know if this is right. Thank you, pero hindi pa rin mawala sa akin na mag-alala para sa iyo, anak. Ani ng ina at pinasal niya mga kamay nito. It's alright, Mom. Payapain niyo ang inyong isip at damdamin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Saad niya kung kaya't napatango din ito kahit nasa mukha pa rin ang pagkabahala sa kanyang paglabas. Sana nga, anak. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay madamay sa lahat. Ani ng kanyang ina at niyakap na lamang niya ito. I miss home. Miss ko din ang luto niyong pagkain. Can you cook for me, Mom? Hindi pa ako kumakain. Nagugutom na ako. Wika niya sa ina upang ilihis ang pag-aalala nito. Agad naman itong kumawala mula sa kanyang pagkakayakap at biglang sumigla ang mukha. Wait lang at ipaghahanda kita, anak. Gusto mo tumuloy muna sa iyong silid upang magpahinga habang inahanda ko ang iyong pagkain? Ani ng kanyang ina at nakangiting tumango siya dito. Bessie, pakitulungan naman si Sister Berta na dali ng gamit sa kanyang kwarto. Tawag ng ina sa isa nilang kawaksi na agad namang lumapit sa kanila. Sister, ako na po magdadala sa mga gamit niyo. Magalang natura ni Bessie sa kanya at nginitaan niya ito. Halos magkasing edad lamang yata sila ni Bessie at sa palagay niya ay bago lamang ito sapagkat wala pa ito noong magdesisyon siyang pumasok sa kumbento. Maraming salamat, Bessie.
God bless you sa iyong kabaitan. Turan niya at nakangiting nagbaw ito. O siya, sumunod ka na rin sa taas upang makapagpahinga sandali. Untag ng kanyang ina. Binigyan niya naman ito ng isang halik sa pisngi. Pagkatapos ay sumunod na din siya kay Bessie. Kahit na wala siya ng halos 4 na taon ay parang wala namang nabago sa kanilang tahanan. Lahat ng palamuti, ayos at mga disenyo ay halos naka-intact lahat. Maging ang kanyang silid ay walang nawala. Everything is in the right place. Pati ang poster ng favorite niyang K-pop band na BTS noong araw ay nandoon pa rin sa kung saan ito nakadikit. Naalala din niyang pangarap niyang umattend sa mga concert ng mga ito before. Sa ngayon ay mga awitin tungkol sa paglilingkod sa Diyos na lamang ang kanyang kinakanta at siyang naririnig araw-araw. Hindi naman niya nakalimutang magpasalamat kay Bessie na magpaalam itong lalabas pagkatapos ay hinawakan ng malaking rosary na nakasabit sa kanyang leeg at taimtim na nanalangin sa Panginoon upang magpasalamat sa ligtas at mapayapa niyang pag-uwi sa kanilang tahanan. Tulong! Parang awa mo na, tulungan mo ako! Napabalikwas si Miguel mula sa pagkakaidlip nang pumasok na naman sa kanyang panaginip ang babaeng iyon. Lately ay palaging niya itong napapanaginipan at palaging humihingi sa kanya ng tulong. Tila totoong-totoo ang pangyayari at pinagpapawisan ng kanyang noo sa tuwing siya ay magigising. Hindi niya personal nakilala ang babae. 4 years ago ay sumama siya sa kanyang ama upang magbigay ng donation sa mga nasalantan ng bagyo. Nagtutrain pa lamang siya noon kung paano hawakan ang kanilang negosyo. Sa Italy kasi nakabase ang kanyang ama at kailangan niyang matutunan ng pasikot-sikot ng kanilang negosyo sa Pilipinas dahil siya ang mga ngasiwa dito. Nakaupo siya sa harap kasama mga bigating mga politiko nang mapansin ng babaeng naka-long sleeve ng puti at nakapalda ng kulay blue. May belo ding kulay blue sa ulo at nakalaylay sa kanyang dibdib ang malaking rosaryo. Maputi, makinis ang balat, mapupula ang mga labi, kulay rosas ang pisngi at higit sa lahat, expressive ang bilugan nitong mga mata. Halos hindi siya kumurap habang nakatingin sa babaeng nag-aabot ng donation sa baba. Para kasi itong anghel habang nakangiti sa mga tao. Sa pagka-starstruck niya sa babae ay hindi na niya ito nalapitan upang tanungin ang pangalan nito. Nang sumunod na araw ay hindi na niya nakita ito. Nalaman na lamang niya na isa itong madre at pumasok na ito sa monasteryo upang maging ganap na cloistered nun. Yun ba mga madre na nasa loob lamang ng kumbento, nakalagi at nagdarasal. Noong unay parang hindi niya matanggap sa sarili na isa itong madre. Sumasadya pa siya sa mga ilang monasteryo upang masilayan ito. Ngunit hindi na niya kailanman nakita pa. Kahit isang beses lang niya itong nasilayan ay nag-iwan naman ito ng malaking puwang sa kanyang puso. Simula kasi na makita niya ang babaeng iyon ay hindi na siya kailanman nagka-interes sa mga babae. Kahit napakarami ang may gustong siya ay masilo. Bilang pinuno ng pinakamalaking organisasyon sa loob ng bansa, hindi na niya mabilang kung ilang babae ang dumaan sa kanyang kamay. Ngunit ang lahat ay pawang mga parausan lamang at hindi na nakakaulit pa. Pero bakit palagi niya itong napapanaginipan? Meron kayang masamang nangyari sa kanya? Natigil ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Sa Alkins, ang kasalukuyang kanang kamay niya simula na magtraidor ang itinuring niyang kapatid at kaibigan na si Marco Balmes. Speak! Makapangyarihang utos niya dito. Boss, si Giler at ang kanyang tropa nasa bahay ni Balmes. Pagre-report ng nasa kabilang linya, naikuyom niya mga palad. Mas lalong hindi mapapalabas ang traidor na si Marco kung dinatakot at ginugulo ang kanyang pamilya. Kilala niya ang dating kaibigan. Kung gaano siya katigas ay ganoon din ito, kahit sino pa ang ipapaharap. Nakomatos ng lahat, ang ama nito ngunit nanatili pa rin sa pagtatago ang tarantado. Hindi siya mag-aalilangang ubusin ang bala ng baril sa katawan nito oras na magpakita ito sa kanya. Isa rin padalos-dalos ang Giler na iyan. Mga walang silbi. Ihanda mo sa sakyan. Galit niyang utos. Ang tropa ni Giler ay nasa hanin ng kanyang kinakapatid na may mataas ding katungkulan sa kanilang organisasyon. Sa kanya nagkasala si Marco, dapat sa kanya din magbabayad. Ewan ba't nakikialam pa ang mga walang hiya. Palabas na sa kanyang silid ng kanilang mansyon si Myrtle na may marinig siyang karambola at hiyawan sa baba. Pupunta sila ng ospital ng kanyang mommy upang bisitahin ang kanyang daddy na nasa coma. Ilang araw din siyang nagnovena sa kanyang desisyon na lumabas sa monasteryo upang makasama at alagaan ng mga magulang. Labis namang nagulat at nalungkot ang kanyang mommy sa biglaan niyang pagdating at kung ilang ulit pa siya nitong pinababalik sa monasteryo. Ngunit nakapagpasya na siya.
Tama naman ang Madre Superiora na hindi lamang naman sa pagmamadre na susukat ang paglilingkod sa Diyos. Pero nangako naman siya sa sarili na babalik din siya sa loob kapag masigurong okay na ang kanyang ama't ina. Mas lalong lumakas ang palahaw sa baba, tila binabasag ang mga malalaki at mamahaling vase na nakadisplay sa kanilang sala. Binilisan niya ang pagtungo sa may hagdan. Dumungaw siya sa railings at nanlaki ang mata nang makita ang inang tinututukan ng baril habang duguan ang mga labi. Mommy! Tura niya sa ina pagkatapos ay patakbo siyang bumaba upang daluhan ito. No, Myrtle! Go back to your room! Narinig niyan tura ng ina ngunit tila hindi niya narinig ito. Pagkababa niya, sa may hagdan ay tumakbo siya sa kinaroroon ng ina ngunit hindi pa siya nakakalapit dito ay may humarang na sa kanya at tinutukan ng baril ang kanyang ulo. Huwag! Parang awa niyo na! Huwag niyo sasaktan ang anak ko! Wala siyang kinalaman dito! Umiiyak na tura ng kanyang ina habang walang magawa dahil nakatutok ang baril sa ulo nito. Ah, may kapatid palang tarantadong barko na iyan. Tingnan mo nga naman. Ang ganda-ganda at ang kinis pa. Ani ng lalaki habang pinagapang ang baril mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang panga. Kung kaya't napilitan siyang itaas ang muka. Please, mister. Kuminahan po kayo. Hindi po kami lalaban. Pakausap niya ngunit tumawa iyon na malakas. Tumingin sa mga kasama na nagsitawanan din ngunit hindi niya akalaing sasampalin siya nito ng ubod lakas. Sa lakas ng pagkakasampal sa kanyang pisngi halos sumiwalay ang kanyang kaluluwa. Naramdaman pa niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang bibig ngunit hindi pa siya nakaka-recover. Sa sampal na inabot niya ay malakas ditong hinila ang kanyang buhok at itinutok na naman ang baril sa kanyang ulo. Wala akong pakalam kung lalaban kayo o hindi. Palabasin yun, demonyo mong kapatid dahil kung hindi, sa kangkungan kayo pupulutin. Saad ng lalaki na mas lalong idiniin ang hawak na baril sa kanya. Hindi naman siya gumalaw sapagkat nangangatal pa ang buo niyang katawan sa pananakit dito sa kanya. Kung kaya't ipinikit na lamang niya ang mga mata. Lord, kayo na po ang bahala sa mga taong ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Taimtim niyang dalangin sa may kapal. Isang pagkakamali lang nito sa gatilyo ng baril ay wasak na ang kanyang mukha. Pagmulat ng kanyang mata ay may lalaking parating at pinagbabaril ang lalaki na kahawak sa kanya. Pagbaba ni Miguel sa sasakyan ay dinig niya ang sigaw sa loob ng mansyon ng mga Balmes. May sumaludo pa sa kanyang tauhan ni Giler sa labas, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito bagkus ay nilakhan niya ang kanyang paghakbang. Pagpasok niya sa pintuan ay tumambad sa kanyang mata ang panggugulo ni Giler at mga tauhan nito sa loob ng pamamahay ng mga Balmes. Wala siyang pakialam kung baliktarin nila ang buong kabahayan. Ngunit ang nakaagaw sa kanyang atensyon ay ang babaeng hawak ng isang tauhan ni Giler. Nakapikit ito at kapansin-pansin ang pangangatal ng buong katawan sa pagkakasabunot ng buhok habang nakatutok ang baril sa panga. Sa labis na kaputian ay napansin niyang namamaga ang pisngi nito at may dugong umaagos sa kanyang labi. Sa tanang buhay niya ay hindi siya nangingialam sa kung sino man ang nasa bingit ng kamatayan, kahit babae pa ito. Matagal na kasing namatay ang kanyang ina kung kaya't matagal na rin siyang walang pakialam sa ibang tao. Ngunit nanlaki ang kanyang mata nang matunghayan ang kabuang mukha ng babae. Ito ang palaging laman ng kanyang panaginip. Sa nakikitang itsura nito ay tila nawalan siya ng katinuan. Mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan nito kasabay ng pagbunot ng baril sa loob ng kanyang suit at walang alilangang binaril sa ulo ang tauhang nakahawak dito. Pagmulat ng babae ay nagsisigaw ito na makitang duguan ang tauhang nakahawak sa kanya habang unti-unting nabubuwal kasabay ng pagkalagot ng hininga. Walang nagtangkang umimik sa kanyang ginawa dahil kung meron ay isusunod niya. Maya-maya itinutok niya ang hawak na baril sa babaeng umiiyak. Dahil sa mas matinding pagkatakot, mas lalo itong namutla at biglang itinigil ang pag-iyak ngunit patuloy sa pag-agos sa mga luha habang nanginginig. Nabalot ng sobrang pagkatakot ang babae at nakaramdam siya ng galit sa sarili. Bigla ay tila napaso ang kamay at inalis niya ang pagkakatutok niya ng baril dito. Pagkatapos, bagkus ay isa-isang itinutok sa tropa ni Giler. Get out! This is between me and Marco. Ako lang may karapatang magparusa sa pamilyang ito. Kalmado ngunit may pagbabantang turan niya sa grupo. Isa-isang nagsitangwa ng mga ito pagkatapos ay tahimik na lumabas sa pangambang sila ang isusunod na banatan ng lalaki. Hindi maiwasan ni Myrtle ang sobrang pagkatakot.
Nanginginig ang buo niyang kalamnan, hindi dahil sa natamong pananakit kundi ang isiping mamamatay tao ang mga nakapasok sa kanilang pamamahay. Parang walang halaga ang buhay ng tao sa mga ito at natatakot siya para sa kanyang pamilya. Sabihin mo sa ahas mong anak, magpakita siya sa akin dahil kung hindi, pare-parehas ko kayong ibabaon sa lupa na buhay. Pahayag na lalaking walang awang bumaril sa kanyang attacker kanina. Sa pagkakataong ito ay sa mommy naman niya itinutok ang hawak na barila. Nawalan agad ng kulay ang mukha ng ina. Dahil sa takot niyang may mangyaring masama sa kanyang ina ay lakas loob siyang tumayo at isinangga ang sarili. Please, mister, maawa po kayo sa aking ina. Wala po siyang kinalaman sa kung anong ginawa ng aking kapatid. Pagmamakaawa niya sa lalaki habang itinagol sa kanyang likod ang ina. Nabigla ang lalaki sa ginawa niyang tila pagprotekta sa kanyang mommy ngunit hindi naglaon ay sa kanya naman itinutok ang hawak nitong baril. Huwag masasaktan ng anak ko, parang awa mo na. Palahaw agad ang kanyang mommy nang makitang sa kanya itinutok ang baril nito. Kung ganoon, mamili kayo kung sino sa inyong dalawang uunahin ko. Galit na turan ng lalaki. Ako na, pakulan mo na ang anak ko. Turan ng kanyang mommy kung kaya't bigla itinutok ng lalaki ang baril sa ulo ng ina. Oh, please, huwag niyo pong sasaktan ang aking ina. Mabilis niyan turan at napalood siya sa harap nito. Parang awa mo ng mister. Huwag mo sasaktan ang aking ina. Kung ano man ang kasalanan ni Kuya Willie po kung pagbayaran niyo yun. Kahit ano po ipagawa niyo sa akin gagawin ko, huwag niyo lamang sasaktan ang aking mga magulang. Saan niya dito? Myrtle! Hindi makapaniwalang bulalas ng kanyang ina ngunit pumikit na lamang siya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang at gagawin niya ang lahat upang protektahan ng mga ito. Napamulat siya nang maramdaman ng uso ng baril na dumikit sa kanyang baba upang iangat ng lalaki ang kanyang mukha. Magaling! Sigurado kang willing kang gawin lahat ng gusto ko. Ani ng lalaki habang nakatingin sa kanyang mga mata. Agad siyang tumango dito at ngumisi iyon. Ano mga kaya mong gawin? Tanong nito pagkatapos ay napalunok siya. Kaya ko magluto, maglaba, maglinis ng bahay, mag-garden at magdasal. Ipagdadasal po kita ng 10 beses sa isang araw. Sad niya tapataas ang kilay na lalaki bago napapalatak ng tawa. Mukha na ba akong patay sa iyong paningin? Maya-maya nakakunutong turon na lalaki at kagyat siyang umiling. Hindi po. Ang ibig kong sabihin ay pagpe-pray ko lagi ang kaligtasan niyo. Mabilis niyang pahayag at napatitig sa kanya lalaki ng mariin. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali bigla nitong hinablot ang kanyang kamay at marahas siyang hinilang palabas. Saan ba dadali ng anak ko? Myrtle! Sigaw ng kanyang ina na agad na humabol ngunit nahinto ito nang humarang ang isang kasama ng lalaki. Mommy! Turan niya na lingunin ng ina ngunit mabilis siyang hinilan na lalaki kung kaya't napaluhan na lamang siya habang palayo dito. Pagdating nila sa bahay ay agad silang sumakay sa nakabukas na sasakyan. Nagkusa siyang sumakay sapagkat ayaw niyang magalit sa kanya ang lalaki kung magmamaktol pa siya sa mga gusto nito. Maliwanag pa sa sikat ng araw na mamamatay tao ito at pinagpapasalamat niyang hindi siya sinaktan, maging ang kanyang mommy sa kabila ng masadihing galit nito sa kanyang kapatid. Agad namang umandar ang sasakyan nang makaupo sila sa likod at mabilis na lumayo sa kanilang mansyon. Maya-maya ay nag-abot ng alkohol ang lalaki nasa tabi ng driver sa kanyang katabi. Nilinis nito ang kamay na tila mawawala ang bakas ng ginawa nitong pagkitil ng buhay sa loob ng kanilang pamamahay kanina. Tinanggal din nito ang suot na coat at niluwagan ang pagkakabuhol ng suot na necktie pagkatapos ay isinandal ang ulo sa headboard ng upuan. Siya na may walang imik na nakaupo sa tabi nito habang pinapakalma ang sarili. Ang pangyayari kanina ay maituturing niyang pinaka-stress sa kanyang buhay sapagkat nakalimutan niyang kumalma at nakaramdam na matinding pagkatakot. Sa isiping iyon ay napahawak siya sa bracelet niyang may rosaryo at ipinikit ang mata upang magpasalamat at humingi ng tawad sa Diyos. Sinandal ni Miguel ang ulo sa headboard. Gusto niyang i-relax ang utak mula sa pangyayari kanina. Hindi siya basta-basta pumapatay ngunit basta na lamang nagdilim ang paningin kanina at pinaputukan sa ulo ang kasamahan nila sa grupong nanunutok ng baril sa babaeng katabi. Wala naman siyang pagsisisi na gawa ngunit hindi niya lubos maisip na nakalabas na pala ang babaeng ito sa kumbento. Kailan pa? Bakit hindi niya nalaman na may kapatid si Marco at ito ang kapatid niya? Itinago ba ni Marco ang kapatid sa kanya? Kung hindi siya magkakamali,
Si Marco ang inutusan niyang maghanap sa babaeng ito noong hindi niya makita sa venue ng Operation Tulong Program. Nalaman na lamang niya dito na pumasok na ito sa monasteryo bilang cloistered noon. Bastard! Noon pa pala'y niloko na siya ng itinuring niyang kapatid. Napatiimbagang siya pagkaalala sa traidor niyang kaibigan. Ngunit biglang napukaw ang atensyon nang makitang nakahawak ng rosaryo ang katabi at tila taimtim na nagdarasal. Hindi niya tuloy na iwasang pag-aralan ang kabuuan nito. She's wearing white long sleeves and black trouser pero kahit balot na balot ito ay kitang-kita pa rin ang labis na kaputian at napakakinis nitong balat. She does not wear belo, just like before, kung kaya tumambat sa kanyang mata makintab at kulay brownies nitong buhok. Despite sa pasa sa pisngi nito na ngayon ay tila namamaga, hindi pa rin maitago ang pinkish cheeks and reddish lips nito. She does not wear any accessories or makeup but still holding the spot for the most beautiful scenery. Halos hindi siya kumurap mula sa pagkakatitig dito subalit bigla niyang ibinaling sa ibang direksyon ng paningin na itaas nito ang muka at isandalang ulo sa headboard. Nang ibalik niya ang paningin dito ay nakasulungay-ngay na sa kanang bahagi ang ulo. Lihim siyang nangiti dahil nakatulog pala ito. Pagkurba ng sasakyan sa kaliwa ay sumunod ang ulo nitong sumulungay-ngay sa kaliwa. At dahil walang masasandalan ng ulo sa pagitan nila, ay unti-unti niyang inilapit ang balikat hanggang sa tuluyang sumandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Parang biglang nagkaroon ng malakas na boltahe ng kuryente sa kanyang katawan pagkadantay ng ulo nito sa kanyang balikat. Lahat yata ng natutulog niyang ugat ay nagising at hindi niya alam kung bakit. Kakaiba ang bangong namumula sa buhok nito at sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nakaamoy ng ganito. Hindi masyadong matamis. Napaka-fresh at napakasarap ng pasok nito sa kanyang ilong. Available kaya ang amoy nito sa market? Parang gusto niyang freshener at isabit sa loob ng kanyang silid at opisina. Unti-unting iminulat ni Myrtle ang mga mata mula sa pagkaidlip. Parang sumasakit ang isa niyang pisngi at dahan-dahan siyang napahawak dito. Parang nangangapal ang pisngi at napaungol siya ng mas lalong maramdaman ang sakit. Nilakihan niya ang pagbukas ng mata. Napakunot noo siya sapagkat nasa loob siya ng nakahintong sasakyan at nakahilig ang kanyang ulo sa balikat ng isang lalaki. Sa kanyang pagkaidlip ay parang nakalimutan niya ang mga pangyayari. Akala niya nananaginip siya kung kaya't unti-unti siyang napaangat na muka upang tingnan kung sino ang may-ari ng balikat na kinasasandalan niya. Para kasing ang gaan ang kanyang pakiramdam habang nakahilig dito. Pagangat niya ng muka ay sumalubong sa kanyang mata ang napakaseryosong mukha ng lalaki habang abot hanggang noo sa taas ang isang kilay nito. Bigla siyang napabalikwas mula sa pagkakasandal dito at tumawid sa pagkakaupo. Sorry po, hindi ko naman hayang nakaidlip ako. Pasensya na. Agad niyang paghingi ng paumanhin dito. Gising na ang kanyang diwa at naalala na niya ang mga pangyayari. Tiningnan lamang siya ng lalaki pagkatapos ay binigyan siya ng napakasarkastikong ngiti. Napahawak tuloy siya sa kanyang muka upang takpan ang kanyang bibig ngunit napaungol siya pagdantay ng kamay sa kanyang namamagang pisngi. Oh! Natura niya habang naipikit ang mata. What's wrong? Mabilis na pahayag na lalaki na nasa himig ang tila pag-aalala at naimulat niya ang kanyang mata. Wala po. Agad niyang turan dahil halos magkadikit ang mga kilay ng lalaki dahil sa labis na pagkakakunot ng noo. Tinitigan siya ng mariin nito na tila tinatansya kung nagsasabi siya ng totoo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali bumaling na sa kabila at kinatok ang pinto. Agad namang bumukas ang sasakyan pagkatapos ay walang lingong bumaba ito. Pagkatapos ay tila haring naglakad sa gitna ng mga nakahilerang lalaki. Nawindang siya sa dami ng bodyguards dito. Ang lalaki pa ng mga katawan at may mga armas na bit-bit kung kaya't bigla siyang kinilabutan. Agad siyang kumilos at bumaba pagkatapos ay kumaripas ng takbo upang sumunod sa lalaki. Napatingin pa ito sa kanya habang nakakunot ang noo dahil hindi niya namalayang kumapit siya na parang bata sa bisig nito. Pocket yours ba? Pasupladong turan ni Miguel kay Alkins. Hindi niya nagustuhan ang pagsilay ng ngiti nito nang biglang lumapit sa kanya ang babae at wala sa sariling kumapit sa kanyang bisig. Natakot yata sa dami ng kanyang mga tauhan habang nakabitbit ng malalaking baril. Sumeryoso naman ang mukha ni Alkins ngunit nasa mata ang panunodyo. Parang gusto na niya tuloy itong tadyakan upang mag-disappear sa kanyang paningin. What's your plan?
sa Alkin habang pasimpleng tumingin sa babaeng tila kuting na nakahawak pa rin sa kanyang bisig. Hindi ba ito natatakot sa kanya? At parang mas komportable itong nakahawak sa kanya kaysa tumingin sa iba. Nagbakasyon ang ating mga katulong ngayon. Samahan mo siya sa kusina upang ipagluto tayong lahat ng makakain. Tura niya habang tuloy-tuloy sa pagpasok sa loob ng mansyon ng kanyang ama. Simula nang manirahan sa Italy ang kanyang ama kasama ang bago nitong pamilya ay ginawa na niyang hideout ang bahay nito. Meron din siyang iba't ibang bahay depende sa kanyang mood, ngunit ang pinakapaborito niya at pinakaiingatan ay ang bahay ng kanyang ina na minanapan nito sa kanyang abuelo. Tahimik at malayo sa city at pumupunta lamang siya doon kung gusto niyang makaramdam ng mapayapang pag-iisip. Okay, halika, Myrtle, ihatid na kita sa kusina. Saad ni Alkin sa napataas kilay siya sa pagtawag nito sa pangalan ng babae na parang matagal na silang magkakilala. Agad namang bumitaw si Myrtle mula sa pagkakakapit sa kanya at ngumiti ito ng bahagya na tila nawala na ang pagkakatakot sa mukha kanina. Pagkatapos niya magluto, kunin mo lahat ng damit ng mga kasamahan natin at lalabhan niya. Bigla siyang nainis ng todo at napatingin sa Alkin sa pangalawang utos nito. Mahigit 50 ang mga kasamahan nila at nag-aalala yata ito sa dami ng labahin ni Myrtle. Magsasalita pa sana ng kaibigan ngunit lumakad na siya patungo sa may hagdan kung kaya't nakita na lamang niya sa sulok ng kanyang mata na umiiling iyon. Hi, ako nga pala si Alkin. Kaibigan din ako ng iyong kapatid. Narinig niyan tura ni Alkin kung kaya't bigla siyang napahinto sa pag-akyat. Ngunit nanlingunin niya ang mga ito ay palayo na din papunta sa kitchen. Mas lalong sumama ang kanyang timpla. Hindi pa man nakakarating sa kusina ang mga ito ay tinawagin niya na si Alkins. Come over here, right away. Turan niya nang iangat nito ang cellphone at agad din niyang ibinaba pagkatapos. Ipinapatuloy niya ang pag-akyat sa may hagdanan at tumiratso siya sa kanyang kwarto. Tinanggal ang suot na damit at nagtuloy sa banyo.